kami po dito sa Islam Katotohanan. Assalamualaikum Ang lahat ng papuri at salamat ay para lamang kay Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi zidna ilma. Mga kapatid sa Islam, una sa lahat ay tayo ay nagpapasalamat sa tunay at tanging nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa iyong Diyos, lumika ng kalangitan, lumika ng kalupaan, lumika ng nakikita natin ngayon at hindi pa natin nakikita. At lagi natin tandaan at alalahanin sa ayaw at sa gusto natin, tayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala upang panagutan kung ano yung ginawa natin dito sa ibabaw ng mundo. Kung ang ginawa ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, puro pagsunod sa kagustuhan ni Allah, dito pa lang sa mundo mamumuhay na siya ng mapayapa, kaligayahan walang hanggan pagdating niya sa kabilang buhay. At ganun din kung ang ginawa ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala puro pagsuway, dito pa lang sa mundo mamumuhay na siya ng masalimuot, magulong pamumuhay hanggang kaparusahan sa kanya pagdating niya sa kabilang buhay. Salawat at salam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala, pati na sa kanyang pamilya at pati na sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng nananampalataya, kalalakihan at mga kababaihan. Mga kapatid sa Islam, talakayin natin ang kwento ng isang marangal na babae na kung saan ito ay pinaniniwalaan ng mga Muslim at pinaniniwalaan din ng mga Kristiyano. So maraming mga Kristiyano na ang akala nila na ang mga Muslim na hindi tayo naniniwala kay Virgin Mary, kay Jesus. Yun ang malaking pagkakamali ng mga Kristiyano. Ang paniniwala ng mga Muslim, linagay natin si Jesus Christ at si Virgin Mary, linagay natin sa tama nilang pagkakalagyan. Pero sa mga Kristiyano, naniniwala na si Jesus ay Diyos. At naniniwala din may mga Kristiyano rin naniniwala na si Jesus anak ng Diyos. Pero sa ating mga Muslim, hindi tayo naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at hindi rin tayo naniniwala na siya ay Diyos. Kasi bakit? Na malinaw na sinabi sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala na si Jesus, anak ni Maria, ay propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ulitin ko, kaming mga Muslim, 101% naniniwala kami kay Jesus Christ, at naniniwala kami kay Virgin Mary. Sa mga magulang ni Virgin Mary, naniniwala kami. Hindi kami matatawag na ganap na Muslim, tunay na Muslim, kapag hindi namin pinaniwalaan si Virgin Mary at si Jesus Christ. Inumpisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kwento dito sa magulang ni Virgin Mary. So, binanggit dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, pinili niya si Adan, wa Nuhan, at pinili niya si Noah, at pinili niya si Abraham, at pinili niya ang pamilya ni Imran alal alamin, mula sa mga sangkatauhan. Ano yun ang ibig sabihin dito?
So lahat ito ay pinili ni Allah, pinarangalan niya si Adan, kauna-unahang linikha ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga tao, at si Noah, kauna-unahang pinadala na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, at si Ala Ibrahim, at pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pamilya ni Ibrahim, at si Imran. So dito si Imran, sino ba si Imran na to? Sino si Imran? Si Imran, ito yung tatay ni Virgin Mary. Tatay ni Virgin Mary si Imran. Marami akong nami-meet na mga kakristyanuhan. Ang daming mga Kristiyano na kakausap namin. Pati mga pastor. Pag tinatanong mo ano ang pangalan ng tatay ni Virgin Mary, hindi alam. Daming pastor, hindi alam kung sino ang tatay ni Virgin Mary, kung sino ang nanay ni Virgin Mary. So tandaan niyo po dito sa Islam, mayroon tinatawag na Surah Al-Imran. Surah na pinangalanan sa pamilya ni Imran. So, bakit pinarangalan si Imran? Ang kadugtong ng aya na yun, Dhurriyatan ba'duha min ba'din, wallahu sami'un alim. Dahil ito ay lahi. Sa lahi ni Imran dito na lumabas si Virgin Mary. Si Imran, isa siyang dakilang scholar sa kapanahunan na yun doon sa Jerusalem. Siya yung namamahala, nangangalaga ng tinatawag na Baitul Maqdis, yun na yung Masjid al-Aqsa, masjid doon sa Jerusalem. Ang kasama niya, asawa ni Imran, nanay ni Virgin Mary, ang pangalan niya ay Hinna. Ang kapatid naman ni Hinna ay napangasawa naman ni Prophet Zakaria. Pangalan niya si Isha. So, yung dalawa na to, si Imran at saka si Hinna, matanda na silang dalawa, hindi pa sila nagkakaroon ng anak. So, nalungkot yung dalawa na to dahil sa matanda na sila, natatakot sila, matanda na sila, hindi pa sila nagkakaroon ng anak, wala na silang mahabilinan na mamahala doon sa Baitul Maqdis. So isang beses, si Hinna, lumabas siya ng Baitul Maqdis. Nakita ni Hinna ang ibon na kalapati. Nakita ni Hinna. Ang ibon na yon, pinapakain niya yung anak niyang ibon. Pinapakain ng nanay na ibon ang kanyang anak. So si Hinna, dahil sa ganun pangyayari, ay nagselos si Hinna. Kung baga, sabi niya, buti pa yung ibon, mayroon anak. Pinapakain niya yung anak niya. Sabi niya, sana bigyan din ako ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anak para pag wala na kami, siya na yung kapalit namin, mamamahala dito sa Baitul Maqdis. Kasi matanda na yung mag-asawa na to. So, sinabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang nagkwento na to, si Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni, muharrara fatakabbal minni, innaka antas samiul alim. So, nang manalangin si Hinna, nang makita niya yung ibon na yun, pinapakain niya yung anak niyang ibon, nanalangin si Hinna. Sabi niya, ya Allah, bigyan mo po ako ng anak. Bigyan mo po ako ng anak. So, alhamdulillah, hindi nagtagal, nabuntis si Hinna at kanyang sinabi. Sabi niya, idkala imratul Imran. Nang sinabi ng asawa ni Imran, si Hinna, inni nadartu laka ma fi batni muharra. Sabi niya, ya Allah, yung nasa tiyan ko na to, yung pinagbuntis ko na to, yun na yun si Virgin Mary, inni nadartu laka, katotohanan ito ay ipapangako ko sa iyo. Mapibat ni ang nasa tiyan ko na to, muharrara mukhlisan, na dalisay, patakabbal minni, tanggapin mo sa akin. Ano yung pinangako ni Hinna? Pag nagkaroon siya ng anak, yung kanyang magiging anak, iaalay niya doon sa tinatawag na Baitul Maqdis. Iaalay niya. Patakabbal minni, tanggapin mo sa akin ang aking alay. Innaka samiul alim, ikaw ang higit na nakakarinig, wal alim at higit na nakakaalam. Palamma wada
wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. So, hindi na nagtagal, alhamdulillah, nanganak na si Hinna. Nang manganak si Hinna, palamma wada'at, at nanganak siya, nang makita niya ang kanyang anak, kalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, nanganak na po ako. Pero ang aking ipinanganak ay unsa. Ibig sabihin, babae. Wallahu a'lamu bima wada'at. Si Allah ang higit nakakaalam sa kanyang magiging ipapanganak. Sabi ni Hinna, walaysa dzakaru kal unsa. Yung pinanganak ko babae, yung babae na to, walaysa dzakaru kal unsa, hindi parehas yung babae at lalaki. Wa inni sammaituha Maryam. At yung babae na pinanganak ko na to, batang babae, sammaituha Maryam. Pinangalanan ko na siya ay Maryam. So, ang pangalan niya ay Maryam. Ang ibig sabihin ng Maryam, sa salita nila doon, Aramaic, ang ibig sabihin ng Maryam, lingkod ni Allah. Wallahi, ang dami kong natanong na mga Kristiyano. Ang dami kong natanong Kristiyano, kasama na yung mga pastor. Tinatanong ko pag nagpo-program kami sa mga hospital, sa mga dispensary, sa mga kumpanya, tinatanong ko yung mga pastor, mga naka-attend na pastor. Sabi ko, anong ibig sabihin ng Maria? Hindi alam ng mga kakristyanuhan. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng Maria. Kumbaga sa Arabic, Abdullah. Amatallah. Pag babae. Okay. Wa inni u'iduha bika wa dhurriyyatiha minasyaitanir rajim. Sabi niya, katotohanan o Allah, inihingi ko sa iyo na protektahan mo siya. Sino siya? Si Virgin Mary. Wa dhurriyyatiha, at ang kanyang magiging supling. Saan protektahan? Minasyaitanir rajim, mula kay Satanas na isinumpa. So, nang sinabi ito ni nanay ni Virgin Mary, nang sinabi niya na protektahan yung kanyang anak na si Virgin Mary, at ang magiging anak na ni Virgin Mary na si Jesus, prinotektahan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patakabbalaha rabbuha bikabulin hasan. At tinanggap ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paghingi ng protection ni Hinna kay Allah doon kay Virgin Mary at kay Jesus Christ. Na protektahan sila ni Allah, si Virgin Mary, at ang kanyang magiging supling na si Jesus Christ. Kaya sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng pinapanganak ay nahawakan sila ni Shaitan. Maliban na lang kay Virgin Mary at kay Jesus Christ na hindi nahawakan ni Shaitan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos nang nandoon na si Virgin Mary, doon na sa Baitul Maqdis, yung dalawa na yun, tanda na, yung tatay ni Virgin Mary, si Imran, at saka si Hinna, hindi nagtagal, ay namatay rin yung dalawa na to. So, maliit pa si Virgin Mary. Maliit pa, doon na siya nanirahan sa Baitul Maqdis. So, ang ginawa ng mga pinuno nila, kasama na doon si Zakaria, nagtapon sila ng kanilang mga parang pana. Nang tinapon nila doon sa ilog, ang napagkasunduan nila, kung sino ang opposite yung agos, siya yung mga galaga doon kay Virgin Mary. Ngayon, iisa lang ang iba yung agos ng kanya, na yun si Zakaria. Iba yung kanyang agos. So, nang iba yung kanyang agos, ibig sabihin si Zakaria ang mga laga doon kay Virgin Mary. Kaya sinabi ni Allah, وَكَفَّلَهَا Zakaria. Pagkatapos, nang inalagaan na ni Zakaria, dahil siya naman ang karapat-dapat na mag-alaga si Zakaria. Kasi bakit? Yung asawa ni Zakaria, auntie yun ni Virgin Mary. Kasi kapatid yun, yung asawa ni Zakaria, kapatid ng nanay ni Virgin Mary. Kapatid yun ni Hinna. So, ang nangyari doon, Zakaria na yung nag-alaga sa kay Virgin Mary. Siya na yung naghahatid ng pagkain doon sa Baitul Maqdis. Doon,
Pero nagulat si Zakaria. Bakit siya nagulat? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab, wajada indaha rizqa. Tuwing pumapasok si Zakaria, nakahatid siya ng pagkain. Tuwing pumupunta siya doon sa Baitul Maqdis, habahay dalanginan na yun, mihrab, wajada indaha rizqa. At mayroon siyang nakikita ang daming pagkain doon sa loob ng bahay dalanginan. Ang daming pagkain doon. So nagulat si Zakaria, sabi niya, ang pagkain dito, ang dami. Tinanong niya ngayon si Virgin Mary. Sabi niya kay Virgin Mary, Qala ya Maryam, anna laki hada? Sabi niya, Maryam, anna laki hada? Sino ang nagbigay sa iyo ng pagkain na to? Saan ka kumuha ng mga pagkain na to? Kasi nakakagulat yung pagkain. Yung pagkain taglamig. Bakit panahon ng taglamig ang lumalabas na pagkain, mga tag-init? Pag panahon ng tag-init, ang lumalabas na pagkain nandoon ay taglamig. Kung baka hindi pa sa kanyang kapanahunan nang lumabas yung mga prutas na yun, bakit ang dami na nandoon na? Okay. Nang tinanong niya si Virgin Mary, Kala Maryam, anna laki hada? O Maryam, saan ka nagkuha ng mga pagkain na to? Ano ang sinagot ni Virgin Mary? Qalat, huwa min indillah. Yung pagkain na to, min indillah. Mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkain mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Katotohanan, si Allah, siya ang nagbibiyaya sa lahat. Bighairi hisab, na walang anuman na pagkakulangan. Si Allah yung nagbibiyaya ang lahat ng ito Wala nang pagkwenta, wala na lahat ito Kung gusto niyo nabigyan ng biyaya, bigyan niya. Allahu Akbar. Pagbalik doon ng mga anghel kay Virgin Mary, binalitaan na si Virgin Mary. Sabi niya, wa id qalatil malaikatu, ya Maryam, inna Allah astafaki wa taharaki ala nisa'il alamin. O Maryam, istafaki, pinili ka ni Allah. Pinili ka ni Allah. Wa taharaki, at dinalisay ka ni Allah. Pinili ka at dinalisay ka ni Allah. Wa taharaki. Wastafaki ala nisa'il alamin, at pinili ka sa lahat ng mga kababaihan dito sa alamin. Dito sa mundo, ikaw ang pinili ni Allah. Istafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryamu, uknuti lirabbiki wasjudi warka'i ma'arrakiin. O Maryam, uknuti, damihan mo ang iyong pagsasala sa gabi. Lirabbiki, doon, pagsasala, panig sa iyong Panginoon. Na kay Allah subhanahu. Wasjudi, at damihan mo ang sujud mo, ang pagpapatira pa mo. Warka'i, at damihan mo ang pagyuyuko mo. Ma'arrakiin, at sumama ka sa mga tulad ng mga sila nagruruko, nagsusujud kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika min amba'il ghaib nuhi ilayka wa ma kunta ladayhim id yulqu aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladayhim id yahtasimun. Sabi niya, yung mga balita na yon, wala nang nakaalam sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Prophet Muhammad, hindi niya alam ang mga pangyayari sa panahon na yon. Dahil nauna si Jesus Christ kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 571 years. Ang pagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ni Jesus Christ, 571 years. So hindi na alam ni Prophet Muhammad. Pero nang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ito na yung hinuhinto ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Kasi sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, dhalika min amba'il ghaib, yung mga balita, lingid yun sa tao. Hindi alam ng mga tao. Kasi matagal na yun nangyari.
Pagkatapos, wama kunta ladayhim, at wala ka doon sa pangyayari na yun. Sino ang tinutukoy wala ka doon sa pangyayari na yun? Na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, qalatil malaikatu, ya Maryam, inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih Isa ibn Maryam. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Pangalawang pagkakataon na. Nagbalita ulit yung mga anghel kay Virgin Mary. Ano ang binalita nila? Ang unang balita, nang pumunta yung mga anghel, ang unang balita na si Virgin Mary pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga kababaihan. And then, pangalawang balita, qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruka bi kalimatin minhus ismuhu Isa ibn Maryam. O Maryam, ay binibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng magandang balita. Ng magandang balita, bikalimatin mula sa kanyang salita na mangyari, ismuhu ang pangalan niya, ang ibabalita sa iyo, ang pangalan niya, Al-Masih Isa ibn Maryam. Magkakaroon ka ng anak, papangalanan na Al-Masih Isa ibn Maryam. Okay. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dito sa mundo, hanggang sa kabilang buhay, wa minal muqarrabin, at mula sa mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala ang magiging anak mo. Ano ang mangyayari daw sa bata na yon? Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan minas salihin. Tingnan niyo po ang mangyayari doon sa bata. Yukallimun nasa fil mahdi. At ang bata na yun ay magsasalita pa. Sanggol pa lang mula sa duyan na magsasalita. Wa kahlan minas salihin. Qala rabbi anna yakunu li ulam. Anna yakunu li waladun. Walam yamsasni basharun wa kadhalik Allahu yakhluqu man yasha. Sabi ni Maryam, qala rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Sabi niya, ya Allah, paano po ako magkakaroon ng anak? Walam yamsasni basar. Wala pang lalaki na kahawak sa akin. Paano ako magkakaroon ng anak? Sabi ni Virgin Mary. Sabi ng mga anghel, qala kadhalikillahu yakhluqu ma yasha. Sabi niya, o Maryam, sabi ng mga anghel, si Allah ang makakalikha siya kung ano ang gusto niyang likain. Makakalikha siya kung ano ang gusto niyang likain. Idha kada amran pa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sabi niya, idha kada amran, kapag mayroong ginusto siya Allah subhanahu wa ta'ala, ano man, fa innama yaqulu lahu kun fayakun, at sasabihin lang niya, mangyari at mangyayari. Allahu Akbar. So walang impossible kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, naway napulutan natin ang aral, ang maiksing kwento ni Virgin Mary. Actually mahaba pa po, pero pinaiksi na lang namin. Inshallah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon pa tayo ng part 2 ng kwento ni Virgin Mary, Jesus Christ. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So, akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. There is only one God. Praise be to Him. My life is His. Glory be to Him. Kami po dito sa Islam Katotohanan. Assalamualaikum Ang lahat ng papuri at salamat ay para lamang kay Allah.
So, dito na yung continue niya. Binanggit na ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Surah Maryam. Ang chapter, mayroon chapter sa Quran na pinangalanan ito kay Virgin Mary. At si Virgin Mary, 31 times binanggit sa banal na Quran. Pangalan niya, Maryam. At si Jesus Christ Isa, binanggit siya sa banal na Quran ng 25 times. Sa Biblia, walang chapter si Jesus, walang chapter si Virgin Mary. So, ano ang nangyari doon? Wadkur fil kitabi Maryam, idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Binanggit na sa suratul Maryam. Sabi niya, banggitin mo doon sa libro, yung binanggit si Maryam, at nang siya ay lumayo sa kanyang mga pamilya. Nagpunta doon sa lugar na yun. Fattakhadha min duniha hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Nang palabas si Virgin Mary mula sa bahay dalanginan na yun, na siya ay nakahijab, nagtatalukbong, pagkatapos pantabadat min duniha hijaban fa arsalna ilayha ruhana. Paglabas niya doon sa Baitul Maqdis, doon sa bahay dalanginan na yun, bigla na lang may tumambad sa kanya na isang lalaki. Isang lalaki nakita ni Virgin Mary. Sino ang lalaki na yun? Paarsalna ilayha ruhana fatamassala laha basharan sawiya. Pinadala namin sa kanya, ruhana, ang aming ruh. Ang tinutukoy dito ruh si Anghel Gabriel. Fatamassala laha basharan sawiya. At nag-anyong tao si Anghel Gabriel. Pagkatapos, nang makita ni Virgin Mary may lalaki na tumambad sa kanya biglaan, ano ang ginawa ni Virgin Mary? Dahil natakot siya sa lalaki na yung bigla na lang may tumambad sa kanya, qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Sabi ni Virgin Mary, a'udhu billah. Bigla siyang nagpakupkup kay Allah. Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Sabi niya, magpapakupkup ako kay Allah, Rahman, ang maawain. Minka mula sa iyo in kunta taqiya. Kung totoo kang may takot kay Allah. Natatakot ka kay Allah, pakupkup ako kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kasunod na sinabi ni Allah? Qala innama ana rasulu rabbiki li'ahaba laki gulaman sakiya. Sabi niya ngayon, Gabriel, hindi ako masamang tao, kang matakot. Qala innama ana rasulu rabbiki. Katotohanan, ako ay rasulu rabbiki. Pinadala ako ng iyong Panginoon, na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sugo ako mula sa Kanya. Bakit? Ano ang dahilan? Li'ahaba laki gulaman sakiya. Upang ikaw ay balitaan na magkakaroon ka na ng anak. Upang ikaw ay balitaan na magkakaroon ka na ng anak. Ano ulit ang sinagot ni Virgin Mary? Qalat anna yakunu li gulam. Paano ako magkakaroon ng anak? Walam yamsasni basharun. Walang nakahawak sa akin palalaki. Wala pang lalaki nakahawak sa akin. Paano ako magkakaroon ng anak? Walam ako bakiya at hindi rin ako masamang babae. Paano ako magkakaroon ng anak? Sinabihan niya ni Anghel Gabriel. Sinabihan ni Virgin Mary. Paano ako magkakaroon ng anak? Walang nakakahawak sa akin na lalaki at hindi ako masamang babae. Ano ang sinagot niya? Kadhalika qala rabbuki huwa alayhi hayyin. Sabi ni Anghel Gabriel, sabi niya, kadhalika qala rabbuki huwa alayhi hayyin. Sinabi na ng iyong Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alayhi hayyin. Pinakamadali yan sa Kanya. Pwede si Allah subhanahu wa ta'ala maglikha ng tao, walang tatay, walang nanay. Pwede maglikha. Simple lang yan. Very easy kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kaya binanggit, pag nagtatanong yung tao tungkol kay Jesus, naniniwala yung mga tao na kay Jesus na siya ay anak ng Diyos, sabi ni Allah, banggitin ninyo ang aya na to. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Kung ang mga tao naniwala na si Jesus ay anak ng Diyos, sabihin ninyo ang pagkalika ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan. Ang pagkalika ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan, walang nanay, walang tatay. Hindi impossible kay Allah. And then naglikha si Allah subhanahu wa ta'ala ng babae, si Eva, mula sa lalaki na walang babae, si Eva, linikha niya mula kay Adan. And then pangatlo pa lang si Jesus. Si Jesus naman mula sa babae na walang lalaki. Opposite sila ni Eva. So, tayo, may lalaki at babae. Apat na kalagayan ang pagkalika sa mga tao ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi niya, وَكَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيْهِ هَيٌّ. Sinabi na yan ng iyong Panginoon na very simple lang. Pwede siyang maglikha na walang lalaki na kahawak sa iyo. Pwede likain niyo Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِنَجْعَلَ لَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Kaya yan magkakaroon ka ng anak, bibigyan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anak, وَلِنَجْعَلَهُ, upang siya ay gagawin tanda ni Allah. Gagawin sugo ni Allah, ayatan linnas. Upang gagawin tanda sa lahat ng mga sangkatauhan. Wa rahmatan minna, upang maging awa sa atin. Wa kana amran maqdiya, at wala nang usapan. Wa kana amran maqdiya, ibig sabihin napagpasyahan na ni Allah na magkakaroon ka na ng anak. Wa kana amran maqdiya. So, tapos na yung decision. So, inihipan siya ni Anghel Gabriel. Sabi ng mga ibang scholar, dito daw sa damit niya. Sabi ng ibang scholar, dito daw sa dulo ng damit niya. Al-muhim, ang important, inihipan siya ni Anghel Gabriel. Nang inihipan siya ni Anghel Gabriel, doon na nag-umpisa yung pagbuntis ni Virgin Mary. So, ang tanong dito, ilang taon ba si Virgin Mary na buntis? Si Virgin Mary na buntis, sobra 13 pa lang siya. At nang siya ay manganak kay Jesus Christ, sobra 14 pa yung edad ni Virgin Mary. Okay. Pahamalathu pantabadat bihi makanan qasiya. So, nang mabuntis na si Virgin Mary, nagkaroon na ng Nagkaroon na ng yung mga tao, alam mo na yung mga chismosa, alam mo na yung mga chismoso. Ano ang sinasabi ng mga tao? Sabi niya, paano ka nabuntis? Nandyan ka sa bahay dalanginan, ba't ka nagdalang tao? Sino ang ano na yan? Sino ang nakabuntis sa'yo? Pagkatapos nakasalubong niya yung kanyang kamag-anak ni Virgin Mary, si Yusuf an-Najjar. Pangalan niya Yusuf an-Najjar. Sabi niya, tatanungin kita, ya Maryam. Kasi nagtaka na sila. Nang makasalubong niya, sabi niya, ya Maryam, tatanungin kita. Ito yung tanong ko, sabi niya, sagutin mo ako ng totoo. Sabi ni Maryam, sige, walang problema, magtanong ka. Sabi niya, pwede bang magkaroon ng pananim na walang nagtanim? Sabi ni Maryam, pwede. Sino ang naglikha ng pananim na yan? Si Allah. Nagkaroon. At prinangka na siya. Sabi niya, wala nang paligoy-ligoy pa. Pwede ba, sabi niya, mabuntis yung walang lalaki na ka? Sabi niya, pwede. Si Adan, si Eva, yung pagkalika ni Allah, nakagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, yung nangyari na yon, nang lumaki ang tiyan ni Virgin Mary, hanggang malapit na siyang manganak, Paja'aha makadi'u ila jid'in nakhla. At umalis na siya doon, lumabas niya sa bahay dalanginan dahil inanuhan na siya ng mga tao, pinagchismis na siya ng mga tao, umalis na siya doon nang malapit na siyang manganak. Nagpunta na siya doon sa ila jid'in nakhla.
at nagpunta siya doon sa malayo sa Baitul Maqdis at doon sa baba ng puno ng dates, puno ng tamar. Nagpunta siya doon at doon siya nagtungo sa baba ng puno ng dates. Qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyan mansiyah. Nang magpunta na siya doon sa baba ng puno ng dates, kasi si Allah subhanahu wa ta'ala yung nag-utos sa kanya pumunta doon sa puno ng dates na yon. Para saan? Para doon siya manganak. Pagkatapos niyang manganak, nalungkot na siya dahil tinulid siya ng tao. Nang pagkatapos niyang manganak, sabi niya, Kalat ya laitani mittu qabla hada. Sabi niya, buti pa namatay na ako before pa mangyari ito. Bakit? Kasi nang inano na siya ng mga tao, sobra na yung kalungkot niya, nabuntis siya, and then nang lumabas na yung bata, ano na yung sasabihin niya sa mga tao? At tinaboy na siya ng mga tao. Kaya siya nakasabi ng ganon. Wa kuntu nasyan mansiha. At sabi niya, kumbaga, kinalimutan na ito nila. Allahu Akbar. Pagkatapos, panadaha min tahtiha, nang malungkot na si Virgin Mary, panadaha min tahtiha. Tinawag na siya ng bata. Tinawag siya ng bata. Sabi ng ibang scholar, anghel yung tumawag sa kanya. Sabi ng ibang scholar na si Jesus ay nagsalita. Nang tinawag na siya doon, nagsalita na sa kanya, Allah tahzani, huwag kang malungkot. Kad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. At mayroon binigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinalabas sa iyo tahtaki sariya. Pinalabas sa iyo na tubig mula sa baba ng puno ng dates. Yun ang ininom ni Virgin Mary. Pagkatapos, meron na siyang inumin, wala pa siyang makain. Ano pang advice sa kanya ulit ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wa huzzi ilayki bijid'in nakhla tusakitu alayki rutaban janiyya. Sabi niya, hawakan mo ang puno ng dates yan. Pagkatapos, wa huzzi ilayki bijid'in nakhla. Pagkatapos mong hawakan ang puno ng dates na yan, tusakitu alayki rutaban janiyya. Magkakahulog yung mga bunga. Hinawakan lang niya yung puno ng dates, nagkahulog yung mga bunga ng dates. Yung puno ng dates, kahit 10 tao, yugyugin, hindi mayuyugyug. Pero si Virgin Mary, hinawakan niya, nahulog yung mga bunga. Yun ang kinain niya. Bakit? Isa sa mga wisdom, na bakit siya doon nanganak, doon inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, manganak sa baba ng puno ng dates. Ang dates, pinakamainam na kainin ng babaeng bagong panganak. Take note, na finding ng mga doktor, ang dates, pinakamainam na kainin ng babaeng bagong panganak. Gamot na kainin ng dates ng mga babaeng bagong panganak. So, doon siya. Tusakitu alayki rutaban janiyya, magkakahulog yung mga bunga. Pakuli washrabi wa kari'ayna. Sabi niya, kumain ka, pakuli, kumain ka, washrabi wa kari'ayna, at magpakasaya ka, kumain. Sa pagkain mo na yan, at pag-inom mo, binigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa imma tarayanna minal bashari ahadan, pakuli inni nadartu lirrahmani sawma falam ukallimal yawma insiya. Kapag mayroong makakita sa iyong mga tao, ano ang gagawin mo? Sabihin mo, hindi ako pwedeng magsalita. Sawma, fasting, yung pagbabasting na hindi magsalita. Falan ukalliman yawma insiya, at bawal ako makipag-usap sa mga tao. Paatat bihi kaumaha tahmilu, qalu ya Maryam lakad ji'ti shay'an pariya. Nang dinala niya na, pabalik na siya sa Baitul Maqdis, si Virgin Mary, bit-bit niya na yung bata, tinatanong siya ng mga tao. Sabi niya, masamang babae, masamang babae, ba't ka nagkaroon ng anak? Sino ang tatay ng bata na yan? Kailangan kang parusahan, ganun na lang. Yung inaano ng mga tao. Ano ang sinagot ni Virgin Mary? Paatat bihi kaumaha tahmilu, dalang-dala na yung bata.
Sabi ng mga tao, "Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya." O Maryam, nakagawa ka ng pangyayari na hindi pa yan nangyari noon pa. Sabi pa ng iba, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imraati sawin wa ma kana ummuki baqiya." Sabi niya, "Ya ukhta Harun," o ikaw kapatid ni Harun. Yung tinutukoy nila si Harun, ito yung kapatid ni Moises na si Prophet Harun. Bakit inano nila doon? Dahil si Prophet Harun malakas magsala. Malakas magsala, naglilingkod doon sa bahay dalanginan. Ganon din si Virgin Mary. Pag malakas ka magsala, ang tinatawag nila kapatid ni Harun. O kapatid ni Harun, yung tatay mo, hindi masamang tao yung tatay mo. Yung nanay mo rin, hindi rin masamang babae. Bakit ka nagkaganyan? Nagkaanak ka ng walang sino yung tatay ng bata yan? Ba't hindi mo sabihin? Paasyarat ilay. Okay, tinuro na niya yung bata. Tinuturo niya. Kumbaga, ito yung tanongin niya yung bata. So, nang maipon na yung tao, dumami na nagkagulo na yung mga tao, tinuturo niya yung bata. Hindi siya nagsasalita. Tinuturo niya yung bata pag may nagtatanong. "Paqalu kayfa nukallimu man kana fi mahdi sabiya." Sabi ng tao, "O Maryam, paano namin yang kausapin yung bata na hindi nagsasalita yan? Fi mahdi, nasa duyan pa yan eh. Sabiya, bata, paano namin yang kausapin? Tinuturo mo sa amin." Pagkatapos, nang dumami na yung tao, nag-ipon na doon, nagsalita na si Jesus Christ, si Isa. Nagsalita na. Ang unang sinabi ni Jesus Christ ng kanyang salita, "Qala inni Abdullah." Sabi niya, katotohanan ako ay alipin ni Allah. Atani al-kitab, at binigyan niya ako ng kitab. Wa ja'alani nabiyya, at ginawa niya akong propeta. Allahu Akbar. Alipin ni Allah at ginawa siyang propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. At ginawa niya akong mabiyaya kahit saan man ako magpunta, aynama kuntu wa awsani, at binigyan ako ng advice bis sala, na ako ay magsagawa ng sala, waz zaka, magsagawa ng zaka, madum tuhaya, habang ako ay nabubuhay. Allahu Akbar. Wa barram bi walidati, at maging mabuti sa aking nanay. Walam yaj'alni jabbaran syaqiya, at hindi niya akong ginawang mapagmayabang at masamang anak. Allahu Akbar. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubhasu hayya. Kapayapaan sa akin nang ako ay ipinanganak, at ako ay mamamatay, at ako ay bubuhayin muli ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika Isa ibn Maryam. Ang kwento na yun, lahat kinuwento ni Allah. Yun na si Isa ibn Maryam. Qaulal haq. Si Isa, anak ni Maryam, qaulal haq alladhi fihi yamtarun, ay ang salita na yun ay katotohanan na kung saan pinagkaguluhan ng mga tao. Allahu Akbar. Ma kana lillahi ay yattakhidha min waladin. Subhana. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi siya magkailanman magkakaroon ng anak, at hindi mangyayari sa kanya magkaroon ng anak. Subhana, kapurihan sa kanya. So, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. There is only one God. Praise be to Him. My life is His. Glory.